Mayong buntag na itong tanan mga kaigsunan. Kumusta na unang mong tanan? Saan may balita? Hapit na ang sweldo, so simana na. So dalaygon ang Diyos nining kabuntagon atong pasalamatan ang mensahe sa amin nga gihalad sa atong igsoon ngadto sa buhi nga Dios. Salamat Brother Mark na nagkanayon lakaw uban ng kaniya. So ang atong titles tong misis karong kabuntagon mga igsunan, ako kini siyang nakuha o nakita diri sa writings ni Ellen White sa Maranatha. Ititulan kini siya og Allow God's love to come in to your heart. Sa dili pa tayo padayon ang pusat ta. Dalaygon nagmahimayaon nga Dios nagtagiya sa mga tagsa-tagsa ka mga hinugaman nga kinabuhi. Dili kabuntagon dino kami nagkahangyo sa imong bilang presensya. Yung namana sa matag sa kanamo Ginoo. Ikaw magka-open sa magkanhuna o kasing-kasing na naminaw sa imong pulong. Salamat to Diyos kay ikaw matubag sa ang buos ng langit sa amin. Nag-ingon diri sa Lucas 18 versikulo 18. A certain ruler asked him, saying, Good master, what shall I do to inherit the eternal life? Usa ka ni kapangutangan sa igsunan sa usa ka ruler nga iyahang gikalibugan siyang kinabuhi. This is the most important question we need to ask and then find our answer from the Word of God. Sa atong kay daron karon makaigsunan, sa nilapas na sa kalendar, more than pa, beyond budget, kapit na manapit na mag-senior. Nakapangutana po mo kaigsunan sa tibok ninyong kinabuhi. Nga, kung saong ako nga makasulod ko sa gingharian sa langit. Naabot mo sa point na makaigsunan nga inyong ipangutana ang Ginoo. Nga qualified akong Ginoo nga musulod ana inyong gingharian, inyong yandam sa malabot nga panahon. If thou wilt enter into life, keep the commandments he said unto him, which, nag-ingon si Ginoong Hesus, thou shalt go murder, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness, honor thy father and thy mother, and thou shalt love thy neighbor as thyself. Kung sa makaigsunan, the 10 commandments, ang gingon ni Ginoong Hesus sa usa ka ruler makaigsunan. Nganong sa tanan man nga butang ay ang gingon makaigsunan, nganong ang 10 commandments man gyud. Tungod kay ang 10 commandments, mao kana siya ang kiniyan ni Kristo. A young man said unto him, All these things I have kept from my youth up. What lack I yet? In Matthew 29:17-20. Nag-ingon ang sa karuler makaigsunan nga, kanang tanan ng mga butang may imong gisulti, ako na nang gihipos sa akong kagalingon. Unsa pa man akong kulang Ginoo? Nag-ingon siya makaigsunan ang tanan kay Ginoong Hesus is yan ang nahimo. Pero nabot pagin siya ang question, unsa pa man akong kulang? Christ was drawn to his young man. He knew him to be sincere in his assertion. All these things I have kept from my youth. In Isaiah 519. He was a good, obedient young man. He did not murder, steal, lie, or commit adultery. But he did have a problem. Aduna gyud siya problema makaigsunan. Bisan siyang pagkamaayo. His conceptions of the law was external and superficial. Judged by a human standard, he had preserved an unblemished character to a great degree. Of his outward life had been free from guilt. He verily thought that his obedience had been without flaw. Yet he had secret fear that all was not right between his soul and God.
his trumpet questioned, what lack I get? Kung sa mga ang kulang. Ang Ginoo makaigsunan iyang gibasa ang kasing-kasing sa usa ka ruler. Usa ka butang ang kulang makaigsunan. But that was a vital principle. Kung sa maning vital principle makaigsunan. This lack, unless supplied, would prove fatal to him. Naging diri nga ang kaning vital makaigsunan pasabot ani is it is the absolutely essential for life. Pinaka-importante sa itong kinabuhi makaigsunan. Nganong gitawag niya siya og essential for life tungod kay he needed the love of God in his soul, not just human love. Human love can be very selfish. Kung sa maguno ang gugma sa tao makaigsunan, usahay selfish. Tungod kay naipili ang imong kasing-kasing makaigsunan, ang kasing-kasing sa tao naa siya'y possible, naa siya'y pilion nga iyang gugmaon. Selfish makaigsunan. Bisan sa atong ako gini nakaagi makaigsunan sa among mga igsuon kay sa among pamilya unsi mi kabuk makaigsunan. Buhi mi tanan wala kay patay. Ay salam. Unya 7 kabuk bae nya upat ni kabuk lalaki makaigsunan. Ang lalaki nagsunod tulo ka buok puros mga bugoy. Unya ang mga babae pud makaigsunan nga bugay-bugay pud kay kanila gid sa bukid-bukid ta nagpuyo. Mato nga ako makaigsunan ang ikaunom na anak pero sa counted ika-7 ko makaigsunan. Kaya akong igsuon nga magulang na ko umama kay di panalinginan mag sa Ginoo. So naka-anak kong kambal. So mao nang ikaunom ko na anak pero sa counted ika-7 ko. So sa mo ang mga lalaki makaigsunan, ako ra jud ang napili-pili nga butan-butan. So usahay makaigsunan kanang labi ka kay sa imong pamilya kay lain-lain na gitong karakter naa jud usahay pinalabi nga gugma makaigsunan. Tayo usahay nga mamagpapa na aray usa ka palitan t-shirt ana bitaw na isa ray tagaan. So lahat makaigsunan nga ma-feel ko na ko nga ang gugma gid is selfish. Pero ang gugma sa Ginoo makaigsunan is dili ka selfish makaigsunan kundi kinatibuk-an. That might be received the love of God, His supreme love to self must be surrendered. Kung saan na ito makaigsunan nga, babatla na ito kining supreme. Kanong supreme ang kaigsunan tungod kay wa ka na siya ang highest, pinakataas ng kaigsunan na gugma sa Ginoo. Kung dili nato ni mabatlan makaigsunan, kung dili nato i-surrender, fully surrender ang atong kaugalingon ning sa Dios. Nangingon diri nga, Jesus said unto him, if thou wilt be perfect, go sell that how thou hast, and give to the poor, and thou shalt have received treasure in heaven, and come and follow me. But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possession. So kaigsunan giignan ang ruler nga sa Ginoo ibaligya ay ang kabtangan o ipanghatag kini ngadto sa mga kabos. O ikaw makabaton og treasure dito sa langit. So nag-uol ang kaning ruler makaigsunan tungod kay daghan siya kabtangan. Murag nagduduwa siya og baligya. Og ningon ang Ginoo kaigsunan, pag humani anang tanan, sumunod ka kanako. Og ang Ginoo was very sorrowful to see him go. So nilakaw ang sa karuler makaigsunan. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Sa makaigsunan ang usa ka tawo naglakaw siya nga nadahom siya nga sakto nga iyang gihimo makaigsunan. Pero wala niya dama ang kanyang katapusan makaigsunan.
kamatayon na kaigsunan. Makita ka na siya sa Proverbs 14 verse 12. The young man had been on the road to death and chose to stay on that road. He was a very selfish young man, coveting all his riches for himself and not sharing it with others. He had not have God's love in his heart. Wala siya gugma sa Ginoo makaigsunan. Tungod kay ang mga kabtangan nga naa siya is iyang ginadalo. Also hath his word good, and said his brother have need, and shutted up his bowels of compassion from him. How dwelleth the love of God in him? Nag-ingon din sa 1 John 4:7 to 8, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not knoweth not God, for God is love. Sa makaigsunan kinahanglan nato nga higugmaon nato ang atong bisig katawo sama sa ato ang paghigugma sa Ginoo. Love is the basis of godliness. Whatever the profession, no man has pure love to God unless he has unselfish love to his brother. But we can never come into possession of his spirit by trying to love others. But his need is the love of Christ in the heart when self is merged with Christ. True love springs forth spontaneously. The completeness of Christian character is attained when the impulse to help and bless others springs are constantly from within. Sa makaigsunan, kung unsa man ang atong profession karon makaigsunan, kung ato lang ipangdalo makaigsunan, dili ta mo tabang sa ato ang mga isigataw, dili ta mo share sa mga panalangin sa Ginoo makaigsunan, dili nato na kumon sa atong mga kamot makaigsunan, kung dili ato nang itabang ngadto sa mga nagkinahanglan makaigsunan. Kung gusto nimo maangkon ang gugma sa Ginoo makaigsunan, imong fully surrender ang imong kaugalingon ngadto siya. There is a 1 Corinthians 13 verses 4 to 7 again din nga. Love is patient and kind. Even when your children are disobedient, love is still patient and kind even though you have to discipline them. Love is not jealous or boastful. It is not arrogant or rude. Love does not insist on his own way. There would be no quarreling in the families. If we had that kind of love, we would patiently discuss the problem, pray about it, and find solution. It is not irritable or resentful, even when others do not agree with us, or even do things and hurt us. It does not rejoice at wrong, but rejoices in the right. Love bears all things, believe in all things, hope all things, endures all things, with patience and kindness, and without irritation or resentment. Sa mga kaigsunan, ang title na to karon is Allow God's Love to Come into Your Heart. Atong dumdaman mga kaigsunan nga ang gahom sa Ginoo is limitless. Walay limit mga kaigsunan. Ang iyang gugma sa matag usa kanato. Usahay ma-feel ta nga we are nothing. Kanang bitong gipit na kay ka, nga makaingon ka nga asa naman ka Lord? Imo pang pangutan ng Ginoo asa naman ka. Pero ang Ginoo makaigsunan is naarag gid na sa atong hilit makaigsunan. Always na nagtanaw sa tuwa. Ang problema lang kay nag-overtake lang ka. Usahay maabot sa point nga na makaigsunan. Kanang daghan na kay problema, daghan na kay utang, wala na kay bugas, wala na kay lutuon sa imong kusina. Ya. Isa man imong hulon. Usahay mo sa sunan kung basulon ang Ginoo, pero dili mo siya maayo makaigsunan. Instead atong pasalamatan ang Ginoo. Maayo ang tagna.